responsibilidad. Mula sa mga akademikong gawain hanggang sa mga personal na issue. Ang stress ay tila isang hindi may iwasang bahagi ng buhay estudyante. Halina't tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng stress na nararanasan ng mga estudyante. Mula sa mga sanhi nito hanggang sa mga paraan upang mapamahalaan ito. So, our topic for today is all about stress. Ano nga ba ang stress? Ayon sa American Psychological Association, ang stress ay isang natural na reaksyon ng katawan sa mga hamon o pagbabago. Sa konteksto ng pagiging estudyante, maaaring magmula ito sa iba't ibang aspeto katulad ng mga takdang aralin, pagsusulit at kahit na pakipag-ugnayan sa mga kaibigan. Maraming dahilan kung bakit nakakaranas ng stress sa mga estudyante. Narito ang ilan lamang sa mga pangunahing sanhi ng stress. Ang mataas na inaasahan mula sa sarili at mula sa iba ay nagdudulot ng matinding pressure. Maraming estudyante ang nag-iisip na kailangan nilang makakuha ng mataas na marka upang makapasok sa magandang universidad o makakuha ng scholarship. Ang kakulangan sa oras upang tapusin ang lahat ng gawain ay isa ring malaking sanhi ng stress. Kadalasan, nahihirapan ang mga estudyante na i-prioritize ang kanilang mga gawain dahil sa dami nito. Maraming estudyante ang nag-aalala tungkol sa kanilang financial na sitwasyon habang nag-aaral. Ang pag-aalala tungkol sa tuition fees at iba pang gastusin ay nagdaragdag palalo ng kanilang stress. Ang epekto ng stress ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Maaaring magdulot ito ng pagkabahala, depresyon at kahit pisikal na karamdaman tulad ng sakit ng ulo o pagkapagod. Minsan, marami akong ginagawa kaya nahirapan akong matulog. Palagi ko lang naiisip kung paano ko pagsasabayin lahat. May pagkakataon talaga na gusto ko nang sumuko dahil sa dami iniisip. Ayon kay Misra at Macken 2004, maraming estudyante ang nakakaranas din ng anxiety bilang resulta nitong mataas na antas ng stress. Ngunit mayroong mga paraan upang mapamahalaan ang stress. Narito ang ilang mabisang estratehiya. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong kapag kinakailangan. Mahalaga rin na magkaroon tayo ng support system mula sa ating pamilya at kaibigan. Ang pisikal na aktibidad ay napatunayan nakakatulong upang mabawasan ang stress. Subukan nating maglaan kahit ilang minuto araw-araw para dito. Mahalaga ring magkaroon tayo ng pahinga mula sa ating pag-aaral. Kahit simpleng lakad-lakad, pag-inom lamang ng tubig, o kahit ang paglalaro ng online games. Kung kinakailangan talaga, huwag na huwag mag-atubiling kumonsulta at humingi ng tulong mula sa professionals. Maraming universidad ngayon ang may counseling services para tumulong. Ang pagiging estudyante ay puno nga ng pagsubok, ngunit mahalaga ring alagaan natin ang ating kalusugan mental at emosyonal. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala at suporta mula sa ating komunidad, mga guro, pamilya o kaibigan, maaari nating malampasan itong stress at maging matagumpay. Magpapalamon sa lungkot, huwag hahayaang malugmok ang puso mo sa iba, bato sa'yo ng iba. Tandaan mo, sapat ka.